sir oh. Oo ba? Thank you, thank you. Ayos. Ayos. Sige, sticker ha. Thank you, thank you din, thank you. Alright mga dre, magandang hapon sa inyong lahat. Pasensya na mali yung oras na isa sa head panel ko dahil nagpalit ako ng battery. Hindi ko na-adjust. So today, dito ako sa Las Piñas ngayon na gumagawa kami ng isang photoshoot sponsored by Adriatico Clothing. So dito kami, may mga big bike, halo-halong motor mga dre, hindi puro Raider. Dalawa lang yata kami naka-Raider dito. So today's content ay syempre tutorial, and then yung isa pa ay yung pag-install ng mga pyesa sa Kawasaki ZH2 ni Sir Adrian. So hindi naman talaga siya part ng plano today. However, nakiusap si Sir Adrian, ito Sir Adrian Kawasaki ZH2 na ikabit yung ilang pyesa din sa motor niya dahil mga pamihit lang naman yung mga kailangan. So bumili kasi siya ng pyesa at wala siyang mga tools pang ano. Adrian, may-ari ng Adriatico Clothing. Tapos si Sir Librando. yun, parang familiar yung pangalan mo sa akin eh. Raider 150. Oo, dati ba naka R150 ka? Oo, dati. So yun, parang nakikita ko na yung pangalan mo dati. Tipid racing, mga waswasan yan. Gano'n. Mga kamotomedic. Yan. Librando's motovlog. Yan, support local Filipino vlogger, mga dre. Filipino vlogger? Ito oh, Filipino rider. Si Kapwa. Pilipino yan. Musta na si Victoria? Ayos lang. Ayos naman. Looking good. Ngayon lang ako nakapag-vlog ulit Oo nga. Busy ako kanina eh. Bigyan ako ng pampapawis sa rider yan eh. Trabaho. Tapos ito, si Team Panda pa to. JZ Vlogs. Ikaw sir, ano pangalan mo? Pasensya na, wala tayong proper introduction kanina dahil alam mo naman yung amo natin. Pinagtrabaho. Ano pangalan mo sir? JZ Vlogs. JZ Vlogs. So yun, shoutout sa inyo. Content ko, maintenance din. Maintenance din, yun, ayos. Sana ilabas mo yung maintenance dun sa comfort zone mo para, di ba? Kasi dati ako naman, nagsisimula ako ganun din, mga DIY, Kalikot. maintenance, palikot talaga. Tapos, yun, parang ginawa ko, nilabas ko yung knowledge ko sa motor sa public road. Yun, kaya lang di motor ko inaayos ko, motor ng iba. Ayun. Ayos ah. Ang kuwit ng ano mo ah. Saan mo nabili to? Shopee. Shopee? Talagang motor mo talaga? Nakahulma siya dyan. Ayos no? Hindi siya fabricated eh no? Hindi, fabricated. Fabricated siya. Pero sa ibang motor meron din ganyan? Opo, ibang hulma. Sa click ata, tsaka sa beat meron. Meron. Magkano yung ganyan? 400. 300 pesos lang? Ang mga ganon, mura. Makapal yun siya. Ayos diba? Kaso ano siya, waterproof. Hindi. Nababasa din yung loob? Hindi naman. Hindi naman. Pag sa zipper lang tumaan yung tubig, tsaka mababasa. O pwede. Pwede kahit bumabagyo. Ayos ah. Ito naman, si Boy R1, ang pinakamatang motovlogger. So, shoutout sa'yo, Dre. So, ano pangalan ng channel mo? Ikaw si BKB. Boy... Teka lang, Boy... Ano yun? Boy cannot... Boy can't believe yun. Sorry. Sorry, busy kasi ka talaga kanina. Sorry. So, yun. Ano content mo mga Dre? Wala, motovlogging lang. Motovlogging lang din. Puro adventure, ganun.
Tapos taga saan ka? Diyan lang din po sa ano. Sukat parang yan. Ah, Sukat, lapit lang. So yun. So mga Dre, itong motor na to, hindi po yan yung motor niya. Yun po yung motor niya, R1. Siya po yung nag-iisang R1 dito. More on ano kasi, madalas Kawasaki mga motor eh. So may iba tayong motor ngayon. Pero lupit to mga Dre, R1. Madumi lang siya, hindi nalinis. Ayan, yung motor niya R1 no? So iba. Solid, ganitong mga bike yung gusto ko mga Dre. Ganyan sports bike. So ayan, sino pa ba? Si Team Panda, ito Team Panda. Hey sir. Magandang hapon sa'yo. Gandang pangit ng panahon. Pangit bang panahon? O tayo lang yung pangit? Hindi na mababago yun. Given na sa atin yan, no? Sanayan na lang. Gwapo lang tayo kapag naka-helmet. Yan. Yan. Kaya pag pipili ka, magandang helmet. Ayun. Doon tayo bumawi. So anong content mo, sir? Sa ngayon more on maintenance itong motor. Ah, maintenance. Kasi ngayon may nag-aalaga na sa kanya. Pero nung nag-pandemic, more on DIY ako kasi marami naghahanap ng mga DIY, mga hindi makalabas, mga Oo. naiinip sa bahay. So yun ang pinag-focusan natin ng ngayong pandemic, DIY. DIY more on NMAX. NMAX. Yun. Siyempre, NMAX ang motor mo eh, no? Ah. Unless may iba ka pang motor, di ba? Wala na. Wala na. Eh parang mali yung tanong ko doon na unless may iba ka pang sinasakyan. Yun na yun. Baka may magalit eh, no? So yun. Malinis tayo, mabait tayo. Malinis. No, nice yan, clean living tayo. Thank you, Thank you, boss. So mga Dre, ito yung Kawasaki ZH2 ni Sir Adrian. So kanina, ang kinabit namin ay itong crash pad para sa ZH2. So ang ginamit kong Allen wrench ay ano ba to? 3mm, 3mm ito ginamit ko. Tapos yung stock bolt nya kailangan mong tanggalin para makabit to syempre. Ngayon hindi mo nagagamit yung stock bolt kasi meron, pag bumili ka na tong crash pad, meron na siyang kasamang tornilyo. And then kakabit mo tong spacer para hindi tumama itong crash pad sa crankcase. Ayan, kaya makikita nyo may space. Pasensya na kung hindi nyo makita, no? Ayan, tatlong tornilyo yan. Yan, ito yung isa, itong tornilyo. So yung kinapit natin kanina. And then ito, itong sapatos ng kanyang side stand. Ito naman 2mm to, yung ginamit na pamihit dito. So meron siyang lock, itong pinaka outer na bilog. Tapos ito na rin yung bahay ng tornilyo. So yun, mapapansin nyo wala yung engine cover. Bali at napaka puro kalawang yung kadena nya. Gusto ng Sir Adrian eh, hindi nagme-maintain ng motor. So yun, sabi ko sa kanya lagyan niya ng chain lube eh. So yun, pinakita ko sa kanya yung chain lube na Phyto. Tapos yun, para ano natin, para ma-maintain yung motor. Yung crash pad mga Dre, meron, kung meron sa kabila, meron din dito. So yun, ito na siya yung crash pad sa side na to. Meron siyang spacer, maliit lang yung spacer niya yan. Tapos ang wrench na pinamingit ko dito 3mm, tatlo lang din yung tornilyo. Bali pag binaklas mo, ang tornilyo na nakakabit dito ay star yung design niya. So medyo mahirap. Sabi ko sa kanya huwag niya nang gamit yung star. Tsaka hindi rin naman magagamit dahil hindi makakabit kasi may set. Okay mga Dre, bali ito dito ko siya itinunit sa, nilagyan ko lang nut sa kabila kasi pag dito ko siya ididikit sa labas masyadong malayo yung agawat nitong dalawa saka sa ilalim. So itong maiksing spacer ito mo siya ilalagay sa taas, tapos yung pasunod na tornilyo yan, hindi na pwedeng stock kasi kapos. Kasi ito sa ilalim medyo pepersahin mo lang siya ng konti palabas.
Yan. So kanina kasi napapasit ako. Hindi ko alam kung paano. Kasi wala naman akong ganitong klase ng motor. So yun, nice naman natin. Ito lang talaga, ito lang. Yung ito, kailangan mong bumili na medyo mas mahaba dun sa stock na tornilyo. Sumunod lang na mas mahaba dito. Pero same lang din na ang taba. Tapos ang gagawin mo, yung ulo dito sa labas. Tapos may nut sa loob. Para kumapit tong nandito sa kasi may tornilyo yan din nila. So yan, okay na. So yun. Kailangan pa ba ng preno? O clutch? Ano? Clutch kailangan pa? Anong clutch? Pag mag-i-start? Hindi na. Ano to? Pag down 5 up? Try mo muna mag first gear. Yun, 1 Second, patas. Okay. So yun. Pag neutral, kita ng 1 at 2. Oh. Alright. Oh, last alright mga dre. First ever ride ko sa Kawasaki CX2. Nakaka-overwhelm mga dre ang mag-drive ng ganito. Paano wala yung lubak? Sabi mga dre, kita nyo naman, nasa first gear lang ako lagi. Kasi parang hirap ubusin ng first gear sa ganitong klaseng road condition, no? Tapos sa ganitong klaseng environment. So enjoy na lang natin mga dre yung paano ba, yung pag-ride gamit ito, no? Kung paano siya gamitin sa city drive. Hindi ako tumumba. Paano sa neutral? Ayaw. Yun. So mga dre, first impression ko dito, syempre, una sa lahat, napakaganda ng klase ng motor na to, di ba? Side stand natin para makapag-salita tayo ng maayos. So first impression ko, syempre unang-una, syempre napakaganda ng big bike na to, no?
dahil 1000cc siya na supercharged. Alam ko hindi lang ito yung unang pagkakataon na merong nag-review ng ganitong klaseng motor. So dahil hindi naman ako fully aware sa specifications ng itong motor na to, syempre hindi ko siya gagawa ng review. So yung mga dre, first impression ko dito, ayun nga, napakaganda ng motor. Pangalawa, napakabigat. So nung pag ima-maneuver ko siya, medyo syempre yung bigat kailangan mo talagang alalayan, no? Para matansya mo kung paano mo siya gagalawin, paano mo siya i-atras o i-abante. So yung yung kadena niya kailangan ng lubrication. So mamaya ilalagyan natin ng lubricant. Meron naman tayong dala. Tapos yun, malakas siya mga dre, promise, malakas. Dahil sa premiere pa lang kanina nung sinubukan kong medyo binigla ako konti, medyo umangat ako maangat talaga ako. Ganun siya kalakas. Masasabi ko dito, yung top speed nito siguro given na yun, papalo naman to ng 300 km/h pataas. So yun, yung preno sa harap napakalakas niya mga dre. Kaya nung una yung harap yung ginagamit kong preno, pero nung mas gamay ko yung sa likod, puro rear brake na yung ginagamit ko. Kasi hindi siya ganun kalakas kapag pinagama ng konti yung brake pedal. So yun mga dre, nakikita nyo naman supercharged, diba? Supercharged Kawasaki ZH2. Tapos pwede naman siya sa mga hindi single. Pag in a relationship ka, pwede naman mag backride dahil may passenger peg siya, diba? So yun. Sa ngayon mga dre, marami na rin siguro nagtatanong kung wala ba akong balak pumili or kailan ako balak pumili ng ganitong klase motor o yung ganitong tipo ng motor, diba? So meron naman akong balak pumili ng ganitong motor. Kaya lang mga dre, syempre meron tayong mga priority sa buhay. So first of all, ang priority ko ay pamilya ko. Pangalawa, bahay at lupa. Pangatlo, negosyo. Pangapat, saka na siguro tong motor na big bike, diba? Kasi itong big bike naman para sa akin mga dre, nandyan naman yan kahit tumanda tayo ng ilang taon pa, diba? Nandyan na rin naman yan maaring may lumbas pang mas bago na mas maganda sa paningin natin, diba? At yun ang pwede natin bilhin. Ang pagbili ng big bike mga dre, kung ako lang ang tatanungin, no? Dahil ako hindi ko pa kaya maka-afford ng ganitong klaseng big bike dahil nga sa mga priorities. Pero kung marami ka namang pera na excess, why not? Lalo na kung kaya mo naman mag-cash, diba? Pero sa ngayon mga dre, itong Kawasaki ZH2 o ang big bike na class na motorcycle ay siguro masasabi ko na hindi muna para sa akin. Dahil ayun, marami tayong mga priorities na kailangang unahin bago ang ganitong klaseng luho ba or pangarap, no, sa pagbili ng big bike. Nakita nyo radiator cover. Ang tornilyo niya nandito, isang tornilyo lang po ang tatanggalin. Yan, ito yung tornilyo, 2mm to. Tapos ay 2mm, 3mm pala, sorry mga dre, 3mm yung tornilyo, yung allen na nakalagay doon. Tapos dito sa taas, nakikita ba? Sana nakikita nyo. Dito sa taas meron siyang kawit magkabila yung radiator cover. Isasampan nyo lang siya dun sa radiator para kumapit. Bali yung pagkaka-bend nito kapag binili nyo mga dre, hindi pa to ganito ka-bend. Hindi ko alam magbe-bend yan. Hindi mo naman siya peperasahin. Kasi kapag once na pinasok mo tong tornilyo dito, yung pinaka-mount ng radiator cover, kusa na siyang lulubog yung part na to, kusa siyang lulubog. So yun yung kinabit natin. So yun mga dre, yun lang yung mga ginawa ko dito sa Kawasaki ZH2 ni Sir Adrian, ang may-ari ng Adriatico Clothing, ang aking official clothing line, diba? At napaka-generous ng taong yon dahil talagang inaalagaan tayo as a motovlogger and influencer. Tapos yun, pinahirap niya sa atin itong ZH2 niya. So kung mapansin nyo, iba na yung side mirror,
Tapos may gasgas dito. Nabagsak na kasi ito. So para may sumpa yata itong ano eh, Kawasaki ZH2. Pagbago natutumba. May gasgas siya dito. Tapos nabali na to kabitan ng side mirror dito. Kaya bumili siya ng bar and the side mirror. So yun, ito pa gasgas. So, sabi ko naman sa kanya, kaya naman to ng repaint. Kasi napakababaw lang nito eh. Ito mababaw lang. Pero hindi na to kaya ng rubbing compound. Kasi plastic mismo eh. Sana ba kung sticker lang, pwede natin tanggalin yung sticker tapos lihan ng konti. Kaya rubbing compound, matatanggal to. Kasi ito lang yung sticker, ganyan lang. Yun lang siguro to para sa vlog na to. Pag magta-test ride kayo ng mga ganitong klaseng motor mga dre, sa unang sakay, huwag kayong ma-overwhelm sa itsura. Isipin nyo yung bigat muna. Kasi baka matumba nyo. Mabigat talaga, promise. So yun, kapag nagamin nyo na yung bigat, pag nagmamani obra kayo, yun, tsaka nyo na tignan yung ibang kagandahan ng itong motorsiklo nito. Para habang nire-review nyo, habang ginibigyan nyo ng first impression, di ba? May ingatan nyo yung motor nang hindi bumabagsak o nang hindi kayo sumisemblang, di ba? So tara mga dre, solid na natin itong motor nya. So bago ko solid ito mga dre, maraming salamat syempre sa Adriatico Clothing at talagang inaalagaan nila ako. Syempre kay Sir Adrian, pagpapagamit sa atin itong Kawasaki ZH2 nya. Sa lahat ng staff ng Adriatico Clothing, maraming salamat dahil napaka-accommodating. Talagang hindi sila suplado, hindi sila suplada. Talagang kakausapin ka nila kapag mayroong mga kailangan. So yun, regardless kung sino ka man, di ba? Motovlogger ka man o hindi, di ba? So yun mga dre, solid na natin to, no? 1 down, 5 up daw, di ba? 1 down, 5 up. Thank you, boss. It was at this moment he knew. He fucked up. Wait lang. Dahan-dahan. Ito tayo na. Hindi pa naka-neutral ah. Isa ba? Ay, motor ko, hindi ko na napansin. Hinga. Tama ba? Wala yan. Wala yun. Ito, tumama. Ang usual na tatama lang naman yun. Ito. Talaga? Tangina, may sumpa yata yung CH2 eh. Ang nangyari? Pagdating dito na autobalance ako. Ayan. So mga dre, sabi ko lang kanina, di ba? Yung timbang talaga ang iisipin mo dyan eh. Hindi mo talaga iisipin mo na yung kagandahan ng motor. Yung timbang. Napakabigat talaga. Nabinyag ako yung motor mo. Kaya pag dito, lagi ka lang pag dito, yan yung mas delikado.
Ayun, nagkamali ako kasi Naiwan yung paa mo. hindi, napreno ko yung harap. Kasi kayo na pa ako nag-aalangan dun sa preno sa harap eh. Masyadong malakas. So, tigil na natin tong kalakuan na to.